Lori! Aba, magaling ka na ba? Sobrang sipag mo na kagad sa pagtatrabaho. Baka naman mabinat ka niyan. Ay, ikaw pala, Mang Gaston. Alam mo naman tayo mga OFW. Dapat kayod lang ng kayod. Bawal ang tamad dito sa Hong Kong. Lalo na at pabalik na mga amo natin. Kailangan makita nila na sulit naman ang mga pinapasweldo nila sa atin. Oo nga, ayos lang ang magsipag, Lori. Pero dapat, prioridad mo pa rin ang kalusugan mo. Dito sa ibang bansa, wala ang mga mahal natin sa buhay. Walang mag-aalala at mag-aalaga sa'yo, kundi ang sarili mo. Nako, Mang Gaston, matagal na tayo magkasama sa trabaho. Kaya alam mo naman na kahit nasa Pilipinas ako, talagang wala namang nag-aalala at nag-aalaga sa akin. Sarili ko lang talaga. Nakita mo naman, kahit ibigay ko pa lahat ng kita ko sa kanila, pinaglihiman pa rin ako at niloko. Ay nako, alam na alam ko yan, Lori. Tatay kong lustay sa salapi, kapatid kong nagpabuntis sa boyfriend kong cheater. Nakaka-stress pag naiisip ko sila. Parang hindi nila ako itinuring na kapamilya. Ay, mahirap ang sitwasyon mo, Lori. Pero hindi ibig sabihin yan, pupuwersahin mo na ang sarili mo. May awa ang Diyos. Nakikita niya ang sakripisyo mo. Sana nga kaawaan ako ng Diyos. Ako, binata pa, driver na ako dito sa Hong Kong. Mahirap ang malayo sa pamilya. Sobrang hirap. Pero nung mapagtapos ko ng pag-aaral ng mga anak ko, masaya sa pakiramdam. Pasasaan ba't ay magiging masaya ka rin? Salamat sa pag-aalala, Mang Gaston, ha? Tatapusin ko lang itong paglilinis ng hardin, tapos magpapahinga na rin ako. Mag-ingat kayo sa pagsundo sa airport sa mga amo natin. Palagi naman ako nag-iingat. Hoy, Lori, ba't nakabusangot yung mukha mo? Yung tatay ko kasi, tawag ng tawag sa akin. Hindi ko naman sinasagot kasi masisira lang ang day off ko. Sigurado akong kaya lang tumatawag para humingi ng pang-inom o pang-sugal. O kaya naman, baka nagpapahingi ng dagdag budget sa kasal nung kapatid kong haliparot. Hala, ganun? Ibig mong sabihin, magpapakasal talaga yung boyfriend mo at yung kapatid mo? Sila na talaga nagkatuluyan porque umalis ka ng Pinas para magtrabaho dito sa Hong Kong? Oo, no. Pareho kasing mahina sa tukso. Ang kakapal ng mukha. Nung nagkabuntisan na, walang nagsabi sa akin. Kung hindi ko nga lang nakachat si Aling Tali, yung chismosa naming kabarangay doon, naku, hindi ko talaga malalaman. Grabe, ang hirap na talaga magtiwala ngayon kahit kaibigan, kamag-anak, mismong kapamilya mo pa. Kaya ako, ayoko magjowa ng long distance eh. Kita mo yung jowa kong si Sander? Dito ko na siya nakilala sa Hong Kong. Ay naku, Maylene, tama ka. Mahirap talagang magtiwala ngayon. Kaya nga ikaw na lang ang kaibigan ko at maaasahan eh. At pinagkakatiwalaan ko. Mabait ka at parang magkapatid na rin tayo. Oo naman, no? Wala akong kapatid na babae kaya ikaw na yung itinuturing kong sisterette. Pangako ko naman sa'yo, hindi ako magbabago. Naku, magkakaiyakan pa tayo dito. Alam mo, pag naaalala ko na uuwi ka na sa Pilipinas, lungkot na lungkot talaga ako. Bakit ka naman malulungkot? Di ba may plano na tayong magnegosyo? Mag-iipon lang tayo? Oo, gusto ko yan. Para pagdating ng araw, hindi ko na rin kailangan bumalik pa dito sa Hong Kong at magpakaalila. Uuwi ako sa Pilipinas na taas noo, tapos may negosyo. Oo ha, isang maunlad na negosyo. Alam mo, Lori, feeling ko pag magkasama tayo, magagawa natin yan. Kaya laban lang, okay? Konting kembot na lang, masisimulan na natin yung negosyong yan. Ang sarap mangarap, di ba, Maylene? Sana nga pagdating ng tamang panahon, maging maganda na ang buhay natin sa Pilipinas. Tapos hindi na natin kailangan bumalik dito at magpaalila sa dayuhan, di ba? Teka nga, okay ka lang ba? Di na yata gumaling ang ubo mong yan. Ano ka ba? Okay lang ako. Ay, pasumpong-sumpong lang to. Lalo't mainit ang panahon. Pero, promise, ayos lang ako. Sabi ni tatay, tatawag daw uli siya ngayon. Ano ba naman yan? Bakit tatawag ng tawag tong tatay ko?
Okay lang sanang mag-ubos ako ng pera kakapadala sa kanila kung ginagamit niya ang pera sa matino. Ang kaso, alam kong pang-iinom niya lang yan eh. Pangsusugal pa. Ay, nako. Ayan na nga. Tumatawag na siya. Matutulog na sana ako dahil maaga pa akong gigising bukas. Pero ito na naman, wala akong ibang choice kundi sagutin ang tawag ng tatay ko. Hindi naman to titigil hanggang di ako nakakausap. Ay, hello po, Tay? Salamat naman, nakontak din kita. Ay, ganito ha. Makinig ka. Yung padala mo nung isang araw, nagamit ko sa ospital dahil yung kapatid mo si Mildred. Ay, nako, dinugo. Kinulang ang pera pambayad sa ospital kaya nagkautang ako ngayon kay Aling Tali. Alam mo naman ang bunganga nun kapag naningil. Tay, kahit masama ang loob ko sa inyo dyan, nagpadala ako para hindi kayo magutom. Pero ano ang gusto niyong mangyari? Magpadala uli ako ng pera para mabayaran si Aling Tali? Pati ba naman yung tungkol sa anak ni Mildred at ex-boyfriend ko, ako pa rin ang sasagot? Ginusto nilang pagtaksilan ako, hindi ba? Ginusto nilang magbuntisan at lokohin ako. Tapos ngayon, ako pang tutulong sa kanila? Grabe naman kayo, Tay! Ginawa niyo akong tanga? Lori, kapatid mo pa rin si Mildred. At tamangkin mo yung batang dinadala niya. Yung batang yon, bunga ng pagtataksil nila sa akin. Habang nandito ako at nagkakandakuba sa pagtatrabaho, sila nagpapakasaya. Pareho silang manloloko. Bagay niya silang magsama. Ako sorry, Tay. Wala akong maitutulong. Pasensya na po. Diyos ko, ano ba naman ang pamilya ko? Ako na nga ang niloko. Gusto pa ako ang tutulong sa mga nanloko sa akin? Akala ba nila basta na lang ako makakalimot porket nasa malayo ako? Hindi na sila nahiya. Si Mildred, pinag-aral ko siya. Akala ko nag-aral talaga. Yung pala, nakikipaglandian na sa boyfriend kong malandi rin. Pinatulan niya ang boyfriend ko kahit alam niyang mahal na mahal ko si Jojo. Nagbabalak na nga rin kami magpakasal tapos ganito. Tama si Maylin. Hindi ako dapat basta-basta nagtitiwala kung kani-kanino. Maraming ahas sa paligid ko. Napakarami. Oh, Lori, ba't ganyan ang mukha mo? Ang aga-aga hindi maipinta. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Nilagnat ka ba ulit? Tumawag kasi si tatay kagabi. Siyempre, puro problema lang sinabi sa akin. Kala yata nila nagpapasarap lang ako dito at namumulot ng pera eh. Bakit na naman daw? Kulang na naman sa pansugal at pangtoma. Oo. Tsaka ako ang inaasahan nila na magbayad sa hospital bill ng kapatid ko na nanghuda sa akin. Ang kapal ng mga mukha nila, no? Isipin mo, alam nilang buntis yung kapatid ko sa boyfriend ko. Wala man lang nagsabi sa akin. Tapos sila ron, tanggap na yung kababuyan ng dalawa. Ay, kapal din ang mukha ng nobyo mong yun, no? Matapos mong mahalin ng todo at hulugan ng motor niya, ganun pang ginawa sa'yo. Naku, sinabi mo pa. Kaya ako, hindi na talaga ako magtitiwala sa kanila. Mas gugustuhin ko pa na sa'yo ipadala ang mga pinaghirapan ko para siguradong may maiipon ako sa pagtatrabaho ko dito. Naku, Diyos ko, nakakahiya naman kung tataluhin pa kita. Siyempre, alam ko yung hirap mo dito kaya iingatan ko yung mga kinikita mo if ever. Maylin, siya nga pala, nakapag-impake ka na ba ng mga gamit mo? Hindi ba bukas na ang uwi mo sa Pinas? Ako kasi, tinanggihan ko yung bakasyon. Naisip ko, yung gagastusin ko sa pag-uwi, iipunin ko na lang. Tsaka wala naman akong mauuwian. Lori, kung gusto mo magbakasyon, edi sa amin ka umuwi kung ayaw mo sa inyo. Magkalapit lang naman yung bayan natin. Pero hindi naman nila malalaman na nasa bahay ka namin, no? Ang bait mo talaga, Maylin. Naku, salamat ha. Swerte ko talaga na naging kaibigan kita. Hindi man ako sinwerte sa pamilya. At least, sa kaibigan, sinwerte ako. Lori,
sigurado ka ba? Ipagkakatiwala mo sa akin itong mga ipon mo? Oo naman, bakit hindi? Tiwala naman ako na iipunin mo yan sa bangko, di ba? Pag kasi hawak ko lang yan, baka hindi ko rin matiisin na tatay sa Pilipinas kahit sobrang sama nila sa akin. O sige, ako nang bahala. Makakaasa ka na safe ang mga ipon mo. I-update agad kita pag naipasok ko na sa bangko. Ako rin kasi nagpapalaki ng ipon sa bangko eh. Salamat nga pala sa paghahatid sa akin dito sa airport ah. Salamat din kasi willing kang tulungan ako. Mag-enjoy ka sa bakasyon mo sa Pilipinas, ha? See you sa pagbabalik mo rito sa Hong Kong. See you! Huwag ka mag-alala, Lori. Pagbalik ko rito, asahan mo na may pasalubong ako sa'yo. Pati na kay Mang Gaston. Sige na, umalis ka na at baka maiwan ka pa ng eroplano. Sige, Lori. Ingat! Lori, halika na. At siglit lang paalam natin sa amo natin. Masaya ako para kay Maylene. Pauwi na siya sa Pilipinas. Ay, pero di bale, magkikita pa rin naman kami pagbalik niya sa susunod na buwan. Oh, sa susunod na buwan? Aba, di ba sinabi sa'yo ni Maylene? Hindi na siya pinababalik dito ng amo niya. Ano? Bakit naman? Sabi ni Maylene, magbabakas. Mabuti naman at hindi mahaba ang pila sa padalahan ng pera. Maaga ako makakabalik sa bahay kaya marami pa ako matatapos sa trabaho. Ba, Lori, mukhang masaya ka yata ah. Opo, Mang Gaston. Sa hirap ng buhay ngayon, dapat palagi natin piliin na maging masaya. Galing ako sa padalahan ng pera. Ipinadala ko kay Maylene yung pera ko para doon na niya ipunin sa Pilipinas. Aba, kay Maylene ka pa rin pala nagpapaipon ng pera kahit hindi na siya babalik dito sa Hong Kong. Teka, may negosyo naman ba kayo ron para tumubo naman ng pera mo? Wala pa po, Mang Gaston. Pero yun naman talagang balak namin eh. Magne-negosyo kami. Saka balak ko magpagawa ng maliit na bahay malapit sa kanila. Yung lote na binibenta ng tita niya, ibinigay lang sa akin ng napakamura. Hulugan pa. Ah, sa bagay. Sa mga OFW na katulad natin, masarap sa pakiramdam yung may mga naipundar tayo. Pero, Lori ha, ipapaalala ko lang sa'yo ha, mas okay pa rin yung nakikita mong naiipon talaga ang pera mo kaysa pinagkakatiwala mo sa ibang tao. Nako, salamat sa pag-aalala, Mang Gaston. Pero, alam kong ginagawa ko. Tsaka may tiwala ako kay Maylene. Para ko na siyang kapatid eh. Oo siya, ang sa akin lang paalala lang naman. Maylene, wala ka na sa Hong Kong pero may pera ka pa rin inilalabas sa padalahan center. Kanino ba galing yan? Baka may ibang lalaki ka sa Hong Kong, ha? Ay nako, Sander. Kung may ibang lalaki ako sa Hong Kong na nagpapadala sa akin ng pera, edi sana matagal na kitang iniwanan. Aray naman, grabe ka sa akin. Pero, kanino ba talaga galing yan? Doon ba sa kaibigan mo nagpapatago sa'yo ng 50 mil nung umuwi ka? Oo, sa kanya nga. 20 mil nga lang ipinadala niya ngayon eh. Siguro, naawa na naman sa pamilya niyang walang ibang alam kundi ang humingi. Teka. Bakit nagpapadala pa sa'yo yung kaibigan mong si... Sino nga yun? Si Lori? Alam na ba niyang hindi ka nababalik sa Hong Kong? Oo, alam niya. Pero hindi ko sinabi na nahuli ako ng amo ko na kumukupit ng pera kaya ako pinaalis. Ang sabi ko lang, magbabakasyon ako. Pero hindi na pala ako babalik doon dahil mag-aasawa na ako at magnenegosyo na lang. Aba, naniwala naman sa'yo na magnenegosyo ka. Ano namang alam mo sa pagnenegosyo? Sugal siguro, pwede pa. Sira! Malaki ang tiwala sa akin ni Lori. Huwag ka na tanong ng tanong. Halika, may pupuntahan tayo. Saan naman tayo pupunta? Huwag mong sabihin magkakape ulit tayo sa paborito mong sikat na coffee shop. Ang sarap ng kape doon. Lakas makasosyal. Oo, magkakape ulit tayo doon. Tapos ipopost mo sa social media para makita ng mga kapitbahay nating mga chismosa. Hayaan mo lumuha yung mga mata nila sa inggit. Kesa naman i-chismis nila ako na wala ng pera. O tapos ihanda mo yung camera ng cellphone na dadaan tayo dun sa bakanting lote sa may kanto natin. Yung may nakalagay na for sale. Pipicturean natin yun. Aha, alam ko na yung nasa isip mo ah. Ang taba talaga ng utak mo. Kaya mahal na mahal kita eh. Ikaw lang eh, wala kang bilib sa akin. Kaya lang, paano yan? Nauubos mo ang pera ng kaibigan mo. Magagalit sa'yo yun. Tsaka baka makita niya mga post mo sa social media. Ibang account ko yung alam niya kaya hindi niya makikita yung mga post natin na pasosyal. Saka, huwag mo nang isipin yun. Matagal pa naman uuwi dito yun eh. Magagawan ko na yun ng paraan.
Kumusta? Alam na alam mo ang oras ng pagtawag dito ah. Oo naman. Parang hindi naman ako naging Hong Kong girl tulad mo. Tumawag lang ako para sabihin sa'yo na natanggap ko na yung pinadala mo. Yung kalahati, inihulog ko sa account ng tita ko, bayad sa lupa. Yung iba naman, inilagay ko na sa savings mo. Wow, salamat. Iba talagang manager ko. Hayaan mo, next time susobrahan ko ng padala para naman may pangkain ka sa labas. Naku, hindi na, no. Ipunin mo na lang. Alam ko naman na mahirap kumita ng pera dyan. Ay, siya nga pala. Nag-send ako ng mga pictures sa'yo. Nakita mo ba? Oo, nakita ko yung lupa. Ang laki din pala, no? Kakatuwa naman. Ilang taon ko lang huhulugan yun, magiging akin na. Tapos, pwede ko nang patayuan ng bahay. Oo, at alam mo ba, may good news ako sa'yo. Yung tita ko, nag-invest sa babuyan. Ano kaya kung mag-invest din tayo doon? Swerte yun sa mga negosyo para tumubo yung pera mo. Maganda bang business ang babuyan? Oo naman. Ako, talagang isusosyo ko yung naipon kong pera dyan sa Hong Kong. Sayang din yung tutubuin. Mga magkano naman daw ang dapat i-invest? Siguro, tig 30 mil tayo. Pero maganda naman ang balik nun, lalo na't mabilis naman lumaki yung mga biik. Titiba tayo pag ibinenta natin ang mga baboy. Ano, mag-invest na tayo. Sige, mukhang okay nga yan. Kaysa naman walang pag-asang umasenso. Sige, magpapadala na lang agad ako ng pera sa katapusan. Maraming salamat, Maylin, ha? Wala yun. Ikaw pa ba? Sige, kakausapin ko na yung tita ko. Bye! O ano, Mildred? Nakontak mo na ba ang ate Lori mo? Kailangan ko siya makausap, ha? Hindi, Tay. Yung huling beses na sinagot niya yung tawag natin noong nakaraang linggo pa. At nang nabosesan niya na ako yung kausap niya, pinutol niya agad. Hindi na yata talaga ako mapapatawad ni Ate Lori. Paano ka mapapatawad ng ate mo? Nagpakahaliparot ka at pinatulan mo yung boyfriend niya. Gawain ba yun ng isang kapatid at isang matinong babae? Dahil sa inyo, pati yung sustento sa akin ng ate mo, nagka-problema na rin Hindi lang naman po ako yung dahilan, Tay. Pati po kayo. Kasi nabalitaan ni Ate Lori na lagi kayong nagsusugal at naglalasing. Inuubos niyo yung padala niya sa mga walang kwentang bagay. No, aba talagang di lang ka pa babae ka! Ronald! Alam kong nandyan ka sa loob ng bahay mo. Kaya huwag ka nang magtago. Magbayad ka na ng utang mo. Aling tali! Ay, ikaw pala yan! Bukas na ako maghuhulog sa utang ko. Delay yung padala ni Lori Kausap nga namin kanina Sabi, magpapadala daw siya kagad. Sigurado ka ba magpapadala ang anak mong nasa Hong Kong? Balita ko galit na galit yun dito sa kapatid niyang nabuntis ng nobyo ni Lori. Marami akong kilala sa Hong Kong na malapit lang sa bahay ng amo ni Lori, kaya nalaman ko. At alam mo ba, Ronald, sa iba na nagpapadala ng pera si Lori. May kaibigan yata siya na pinag-iipon niya ng sweldo niya. Ayaw na ipadala sa inyo dahil winawaldas mo lang. Pinaglololoko niyo pa siya. Naku, tumigil ka nga sa kakachismis mo. Ikaw, Aling Tali, hindi magagawa ni Lori yan. Alam ko na galit siya sa amin, pero kami pa rin ang pamilya niya. Sinabi ko lang naman ang nalalaman ko. O sige, dyan na kayo. Basta Ronald, ha? Kapag hindi ka pa rin nakabayad sa susunod na maningil ako, sa barangay ka na magpaliwanag. Hindi ako nagbibiro. Aba, Ano kayang nangyari sa katapat na bahay? Bigla na lang may dumating na ambulansya at isinakay si Mang Bong. Oh, Lori, nandito ka rin pala sa labas. Ay, nabalitaan mo na ba yung nangyari kay Mang Bong? Yung Pinoy na driver sa kabilang bahay? Hindi pa nga Mang Gaston eh. Ano po bang nangyari? May kausap lang daw sa cellphone si Mang Bong. Tapos, biglang nanikip yung dibdib. Ayun, natake na pala sa puso. Kawawa naman si Mang Bong. Matagal na siyang OFW dito sa Hong Kong. Matanda na nga siya eh. Oo nga, sumama siguro ang loob niya kaya inatake. May nagbalita sa kanya na sumama sa ibang lalaki ang asawa niya. At tinangay daw lahat ng pinagpaguran niya. Pera, alahas, at sasakyan. Mahirap na talagang magtiwala ngayon, Mang Gaston. Ay naku, sinabi mo pa. Minsan kasi, kung sino pang pinagkakatiwalaan mo, yun pa yung sisira sa'yo. Ay, kaya ikaw, Lori, ha, yung mga naipundal at naipon mo, lagi mong imamonitor yun. Baka wala kang kamalay-malay, napunta sa wala na yung pinaghirapan mo.
Ano ba naman tong ubo ko? Hindi na yata itong mawawala. Napapansin ko, lagi na lang ako nahihirapang huminga. Sa bagay, malapit na rin naman ako umuwi sa Pilipinas. Doon na lang ako magpapacheck up. Ay, wala muna akong sasabihan na uuwi na ako sa susunod na araw. Excited na ako makita lahat ng naipundar ko sa 2 taon kong pagpapadala kay Maylene. Matagal ko ring tinipid ang sarili ko para makaipon. Fully paid na rin ang lupang binili ko. Ay, at saka, napatayuan ko rin ang maliit na tindahan yung lupa ko. Pwede na rin akong matulog dun. Parang bahay na rin yun dahil sa may kwartong maliit, CR at kusina. Kahit hindi na ako makitira kina tatay, magiging okay na ako. Kung naging matagumpay nga lang ang business na babuyan, baka mas marami pa akong naipong pera. Kaso, bad news daw sabi ni Maylene. Bago maibenta ang mga baboy, namatay sa sakit. Ganun lang talaga ang negosyo. Hindi laging swerte. Naku, tumatawag si Mang Gaston. Bakit kaya? Hello, Mang Gaston. Lori! Buti gising ka pa. Oh, inuubo ka na naman. Nagpa-check up ka na ba? Okay lang ako, Mang Gaston. Sinupon kasi ako kanina eh. Bakit ko kayo napatawag? May problema ba? Oo sana. Nandito ako sa parking area ng bahay. Baka pwede kitang makausap bago kami umalis ni boss. Lori, emergency sa pamilya ko eh. Kailangan ko magpadala ng pera sa kanila. Baka may papahiram ka sa akin. Sige. Sige, Mang Gaston. Naku, sandali lang ha. At lalabas na ako. Mang Gaston, pagpasensyahan mo na yung naipahiram ko sa yung pera ha. Naipadala ko na kasi kay Maylene nung isang araw. Nagtira lang ako ng konti para sa pag-uwi ko. Salamat, Lori ha. Pasensya ka na talaga. Alam ko namang nag-iipon ka, kaya ngayon lang ako lumapit sa'yo. Hindi na kasi ako nakautang kay Minda. Yung inuutangan ko dun sa amin, naloko kasi siya sa investment niya na babuyan. Anong babuyan? Yung mag-aalaga ng mga biik? Oo, nayaya siyang sumosyo. Kaso, ang sabi sa kanya, namatay daw ang baboy at nalugi. Kaso, hindi naniwala si Minda at pinuntahan niya ang lugar nung nagaya sa kanya. Nalaman niya na wala naman pala talagang babuyan. Ayun, niloko lang siya. Wala talagang babuyan? Teka, hindi naman kaya kaparehong investment namin ni Maylene ng sinasabi ni Mang Gaston? Lori, bakit Lori? May problema ba? Natahimik ka yata at parang nabutla ka. Mang Gaston, natanong niyo ba si Ate Minda kung kanino siya nag-invest? Sa kakilala ba ni Maylene? Ang alam ko, kilala nga ni Maylene. O bakit? Nag-invest ka rin ba? Hindi po. Parang hindi ako makahinga. Lori, okay ka lang ba? Grabe na ang ubo mo at... ano yung nasa kamay mo? May dugo yata ang bibig mo. Teka, may sakit ka ba? Wala ito, Mang Gaston. Nakagat ko lang siguro yung labi ko kaya may dugo. Babalik na ako sa loob ng bahay Naku, kinakabahan ako. Kailangan ko na magpatingin sa doktor. Hello? Lori! Hi! Mabuti naman at sumagot ka na sa tawag ko! Grabe ka naman! Natitiis mo ako na ama mo! Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa mundong ito Porket may pera ka na, nagmamalaki ka na ngayon! Wala kang utang na loob! Tay! Tumawag ka lang ba para manumbat? Ano sa tingin mo ang dahilan, Siyempre! Dahil nakalimot ka na! Lori! Kami ang pamilya mo, Pero nabalitaan ko sa ibang tao kung nagpapadala at nagpapaipon ng pera mo. Uuwi ka na raw sa Pilipinas pero hindi ka man lang nagsasabi. At bakit? Natatakot ka bang uubusin namin ang pera mo? Lori! Maraming beses ako nagsabi na padalan mo ako ng pera dahil ipapupulis na ako ni Aling Tali. Kailangan ko siyang bayaran. Ano ka ba naman? Bakit mo ako tinitiis?
Naaalala nyo lang naman ako kapag may kailangan kayo, tay. Ni minsan ba naisip nyo akong kumustahin? Sweldo ko lang mahalaga sa inyo. Napapagod na ako, tay. Pagod na ako. Kailangan kong makabayad ng utang. Kaya padalan mo na ako ng pera. Tapos, bahala ka na kung uuwi ka rito. Hindi, sige na. Hihintayin ko ang padala mo, ha? Mahal, bakit naman kailangan pa nating picturean uli yung tindahan sa kabilang kanto? Nagdududa na sa akin yung may-ari nun. Diskartehan mo na lang. Kesa naman si Lori magduda sa atin na wala naman talaga yung mga bagay na naipundar niya kunwari. Mayayari tayo niyan eh. Talagang mayayari tayo pag uwi niya rito. Magugulat talaga siya dahil wala naman pala talaga siyang nabiling lupa. Wala ring bahay na may tindahan. At wala siyang matutuluyan. Alangan namang makisiksik siya sa bahay natin. Mabubuko lang tayo ni Lori kapag umuwi siya rito. Pero matagal pang uuwi yun. Sabi niya, baka next year pa. At bago pa mangyari yun, tiyara, naalis na tayo rito at hindi na niya tayo makikita. Aba, dapat lang na makaalis na tayo rito. Sa dami ng pera niyang naipatalo mo sa sugal, siguradong kulong tayo. Hindi mangyayari yan. Medyo mahina ang utak ni Lori. Ewan ko nga't humihingi ng katibayan ng mga naipundar niya rito. Picture ng lupa at bahay na naipagawa niya, passbook niya, pati yung investment sa baboy, inuungkat pa. Eh, ano ngayon ang gagawin mo? Eh di dating gawin, magpapadala tayo ng mga peking picture. Aba, hindi kami pwedeng magkasira ni Lori ngayon, katapusan ng buwan. Ibig sabihin, magpapadala na siya ng pera. Ayos, tiba-tiba na naman tayo, mahal. Saan naman kaya tayo magdi-date ngayon? San pa nga ba? Eh di kumain tayo sa labas, tapos mag-shopping tayo para mainggit lalo yung mga kapitbahay. Nandito na ako sa terminal ng bus. Tatawagan ko muna si Mylene para alam niyo nandito na ako. Teka, bakit kaya hindi matawagan si Mylene? Di bale, may address naman niya ako kaya susurpresahin ko na lang siya. Magpapahatid na lang ako sa tricycle. Saan kayo, ma'am? Dito sa address na to, Manong. Sakay na, ma'am. Malapit na lang ang barangay na to dito. Bakit kaya kinakabahan ako? Excited ba ako makita ang mga naipundar ko? Eh, Manong, sandali! Para sa tabi, Manong! Dito na lang ako sa tapat ng tindahang blue ang pintura. Ay, salamat, Manong, ah! Ito na yung tindahan sa picture na pinadala ni Mylene. Mukhang malaki pala to sa personal, kaya lang sarado. Wala yatang tao. Magtatanong na lang ako. Teka, si Mylene yun ah! Mylene! Hoy! Mylene! Ako to! Si Lori, hoy! Halika nga, payakap nga! Naku, Mylene, namiss kita! Lori, nakauwi ka na? Bakit hindi ka nagsabi agad? Di ba next year pa? Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ka ba natutuwa na makita ako? Ang tagal kong hinintay ang oras na to. Tara, dali mo na ako sa bahay ko. Ako, excited na ako. Hoy, Mylene! Ano ka ba? Bakit ganyan ka? Naninigas ka na dyan. Hindi ka ba natutuwa na makita ako? Siyempre, natutuwa ako. Nagulat lang ako na biglaan kang umuwi. Dapat nagpasabi ka para sundo kita o kaya naipagluto kita. Naku, ayos lang yun. Bakit ba dito tayo nag-uusap? May ang init dito. Ang bigat pa ng maleta ko. Sige na, tara na. Pasok na tayo sa tindahan. Itur mo na ako sa loob. Ha? Nako, hindi pa nakakapaglinis. Ang mabuti pa, doon na muna tayo sa bahay namin. Kumain muna tayo doon. Hoy, Sander! Halika, dali! Kunin mo ang tricycle at uuwi muna tayo. Ha? Anong naglilinis? Sino ba yung mga tao dun sa may tindahan? Hindi ba akin yun? Sino yung mga yun? Lupa ko yun na pinatayuan ko na pwede kong tirhan tapos may ibang tao? Hindi ba yun yung nasa picture na pinadala mo sa akin? Oo, yan nga yun. Mamaya babalik tayo dyan. Sa bahay muna tayo mag-usap. Ano bang nangyayari kay Mylene? Parang ang weird niya. Pati yung boyfriend niya. Parang hindi tuloy maganda ang kutob ko sa mga nangyayari. Parang may mali.
Mylene, bakit nandito ang babaeng yan? Bakit bigla siyang umuwi? Mabibiso niya tayo. Paano yan? Huwag kang maingay dyan, nag-iisip ako. Baka nalaman na niyang niloloko natin siya. Baka mamaya, bigla na lang may pumuntang pulis dito at hulihin tayo. Tandaan mo, lahat ng pinadala niyang pera, nilustay natin. Yung pangpatulog na stock natin dyan, nandyan pa ba? Oo, at epektibo pa yon. Sandali, kukunin ko. Pupuntahan ko muna si Lori sa sala at lilibangin ko siya. Bago ko siya yayain dito sa kusina para kumain, lagyan mo ng pampatulog yung inumin at pagkain niya, okay? Oo, para makatakas tayo kapag nakatulog na siya. Paggising niya, kahit yung maleta niya, hindi na niya makikita. Kumain ka muna, Lori. Alam kong pagod ka sa biyahe. Kumain na nga ako kanina sa bus stop. Busog pa ako. At hindi ako napapagod. Hindi ko kailangan magpahinga. Ang gusto kong gawin, tingnan yung mga naipundar ko. Pupunta tayo dun mamaya. Sa ngayon, kumain ka muna o uminom ng juice. Sayang naman tong hinanda ko para sa'yo. Sorry, hindi talaga ako nagugutom eh. Iinom na lang siguro ako. Siya nga pala, Mylene. Pwede ko na bang makita ngayon yung passbook ng bangko ko? Bakit pa? Kaka-picture ko lang naman sa'yo nun, di ba? Gusto ko lang makita ngayon. Masama ba kung gusto ko yung makita? Walang masama, Lori. Kaya lang, nandun yun sa tindahan. Wala sa akin at... Bakit wala sa'yo? Bakit nasa tindahan? Tapos yung tindahan, hindi naman natin mapuntahan. Ano ba talaga ang totoo, Mylene? Masama na ang kutob ko sa mga sinasabi mo. Hindi ka makatingin sa akin ng diretso. Parang may tinatago ka. Itinatago? Ano pang sinasabi mo, Lori? Ikaw ba naman pagsisinungalingan ko pa? Kung ganun, halika na. Pumunta na tayo dun sa lupang hinulugan ko. Sa tindahan na ipinagawa ko at sa kwartong matutuluyan ko tulad ng mga sinabi mo. Sige na, halika na. Ayoko nang maghintay at parang bigla na tuloy akong inantok. Antok na ako eh. Sandali, Mylene. Anong ginagawa ni Sander? Bakit binubuksan niya ang maleta ko? Bakit kinukuha niya ang mga gamit ko? Amin na lahat to. Tulad ng mga pinadala mo kay Mylene. Baka inaantok ka na. Matulog ka na dyan. Pagkagising mo, bayaran mo na rin ang upa ng apartment na ito para may matulugan ka mamaya. Ano? Mylene? Anong ibig sabihin nito? Kaibigan kita. Pinagkatiwalaan kita. Alam mong mahirap kitain ang perang pinapadala ko sa'yo, hindi ba? Huwag mong sabihin, niloko mo lang ako. Sinabi ko na sa'yo, Lori. Hindi ka dapat basta na lang nagtitiwala. Ay, pasensya ka na. Kung ipapakulong mo kami, hanapin mo na lang kami paggising mo at sampahan mo kami ng kaso. Yun ay kung makikita mo pa kami. Sander, halika na. Mylene, hayop ka. Manluloko ka. Magnanakaw. Paano na ako ngayon? Ibalik mo sa akin ang pera ko. Ibalik mo sa akin ang pinaghirapan ko. Ibalik mo. Diyos ko, hirap pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayaring ito. Si Mylene na itinuring kong hindi iba sa akin at pinagkatiwalaan ko ng mga pinaghirapan ko. Niloko lang pala ako. Napakasama nila. Hindi pa sila nakontento na inubos nila lahat ng perang ipinadala ko. Pinatulog pa nila ako at kinuha ang mahalagang bagay na nasa maleta ko. Nung magising ako, wala na sila. Nilimas nila pati yung pera sa wallet ko. Mga hayop talaga sila. Nung pinuntahan ko yung tindahan na akala ko'y sa akin, nalaman ko laging tumatambay sina Mylene at Sander doon kumukuha ng picture para lang ipadala sa akin. Para lukuhin ako. Tanga ko. Hindi man lang ako naghinala. Hindi ako nagduda.
nai-report ko na sila dito sa barangay hall. Kanina ko lang din nalaman na marami na palang nagsuplong kina Maylin at Sander sa dami nilang naperwisyo. Sa isang iglap, nawala lahat ng pinaghirapan ko. Paano na ako ngayon? Ang dami kong kabiguan sa buhay. Akala ko, kaya kong mag-isa. Pero ang weird, kasi eto ako ngayon at nakatayo sa labas ng bahay ng mga magulang ko. Dito ako dinala ng mga paa ko ngayong walang-wala na akong malapitan. Lori, ikaw ba yan? Aba, totoo nga palang dumating ka na galing Hong Kong. Kailan ka pa dito sa Pilipinas? 2 linggo na ho, Aling Tali. Nako, sa 2 linggo na yon, nahanap mo na ba yung nanghuda sa'yo? Aba, balita ko natangay lahat ng pinaghirapan mo. Bakit mo kasi pinapadala mga pera mo sa hindi mo naman kaano-ano? Sa totoo lang, madami na ngang naloko yung magsyotang yon. Maraming kaso ng estafa. At saka, bakit ba nandito ka sa lumang bahay ninyo? Hindi mo ba alam na lumipat na ng bahay yung tatay at kapatid mo? Doon sa malapit sa bahay ng dati mong nobyo na nakabuntis sa kapatid mo. Yung tatay mo kasi, may utang din pala sa isang loan shark. Ayun, tinakot na papatayin pag hindi nakabayad. Kaya naman ibinenta na lang itong bahay nyo para sa atraso niya. Ay, magulong-magulo ang buhay nyo ngayon. Kung ganun, totoo palang lumipat na sila ng bahay gaya ng sinabi ni Mildred. Pero hindi ko siya pinakinggan. Alam mo ba ang bagong address nila? Isusulat ko ba para mapuntahan mo? Hindi na ho, Aling Tali. Sabi mo nga, magulo ang buhay namin. At saka, ayoko makasama sa isang bubungang dati kong nobyo at ang kapatid kong naanakan niya. Biglang nanikip ang dibdib ko ho. Hindi ako makahinga. Lori? Ay naku, Diyos ko. May kasamang dugo ang pag-ubo mo. Ay, Diyos ko, nawala ng malay si Lori. Mga kapitbahay! Aling Tali, salamat sa pagdadala niyo sa akin dito sa ospital ha. Nakaabala na ako sa inyo. Ayos lang. At may siningil din naman ako dito sa ospital na may pagkakautang sa akin. Lori, narinig mo ba ang sinabi ng doktor kanina? Hindi maganda ang lagay mo dahil meron ka palang malalang sakit. Emphysema ang sinabi ng doktor. Yan din ang sabi sa akin ng doktor sa Hong Kong kaya hindi na ako uli makakapag-abroad, Aling Tali. Hindi ako naninigarilyo pero ang sabi ng doktor, maaring genetic predisposition daw. Ganito din kasi ang ikinamatay ng nanay ko. May sakit siya sa baga at ako rin. Madalas nagkaka-pneumonia nung bata pa ako. Ay, Diyos ko. Kailangang sabihan mo ang pamilya mo para maalagaan ka nila. Hindi naman ako makakatulong sa iyo at isa lamang akong tsismosa ng bayan. Sige, Lori. Uuwi na ako kasi gabi na. Diyos ko. Gaano pa ako kasama para malasin naman ako ng ganito? Masipag naman ako at hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Matapos kong magpakahirap sa abroad, niloko ako ng mga taong pinagkakatiwalaan ko. Ngayon, may malupang sakit naman ako. Paano ko naman susuportahan ang sarili ko? Kay, sige na. Ipahiram mo muna sa akin yung pera mo para maipa-check up ko si Junior. Bakit ba ngayon ba kasi nagkasakit yung anak mo Nakita mo may death threat na nga ako sa pinagkakautangan ko, babawasan mo pa tong pera ko. Kulang pa nga Hasa ba kasi asawa mo? At hindi siya maghanap ng pampagamot sa anak nyo. Wala talaga silbi ang lalaking yun. Mapipili ko ba naman ang petsa kung kailan magkakasakit ang anak ko? Bakit kasi hinarot mo yung boyfriend ng ate mo? Yan tuloy ang napala mo. Kung hindi dahil sa ginawa nyo, hindi sana titigil sa pagpapadala ng pera yung ate mo. Ako na naman ang sinisisi mo. Sino? Basta yun. Matagal lang nangyari.
si Ate Lori, matigas na talagang puso nun. Hindi na niya tayo itinuturing na pamilya, kaya kalimutan na natin siya. Hindi na naman niya ako mapapatawad eh. Sa bagay, hindi tayo kailangan ni Lori para mabuhay. At sino ba naman tayong magiging pabigat pa sa kanya? Wala na yatang epekto sa akin ang mga gamot na nabili ko. Lalong bumibigat ang pakiramdam sa dibdib ko at lagi akong nahihirapang huminga. Ang hirap kung may sakit tapos nag-iisa pa ako sa maliit na boarding house na to. Ang bilis kong napapagod sa kahit magaan na gawain lang. Mamamatay na yata akong mag-isa. Magpapahinga muna ako bago pumunta ng ospital. Lori, nariyan ka ba? May balita ako sa'yo. Buksan mo itong pinto. Aling Tali! Ano pong balita? Hindi muna ho ako makakahulog ngayon, ha? Alam niyo namang isinanla ko lang yung huling singsing na meron ako. Ay, hindi pa naman ako naniningil, Lori. Ilang araw lang kitang hindi nakita eh. Ang laki na ng ipinayat mo. Ayos ka lang ba? Okay lang ako, Aling Tali. Ano ho bang sadya niyo sa akin? May balita lang ako tungkol sa kaibigan mong nanghuda sa'yo at sa kinakasama niya. Ano ho? Si Mylene at Sander ho ba? Ano pong nangyari, Aling Tali? Nakalaboso na sila. Iba naman ang trip nila ngayon. Nagtutulak na ng shabu. Ayun, nahuli sila ng mga pulis. Pwede mo silang puntahan sa pulisya at sampahan mo rin ang reklamo. Salamat sa Diyos. Magbabayad na sila sa mga kasalanan nila. Sa dami ng atraso nila sa akin. Hindi ko alam ang magagawa ko kay Mylene pag nakita ko siya. Panguwalang niya sila. Mylene, tama nga pala ang balita. Dito lang kita makikita sa likod ng malamig na rehas. Salamat naman at nahuli ka na. Pagdudusahan mo na ang lahat ng mga kawalang yaang ginawa mo. Lori, salamat naman at dinalaw mo ko. Ikaw na lang pag-asa ko eh. May pinagsamahan naman tayo. Tulungan mo naman ako makalaya rito. Ang hirap dito eh. Pangako, lahat ng atraso ko sa'yo, papalitan ko. Babayaran ko. Basta tulungan mo lang ako makapagbagong buhay. Sige na. Anong bagong buhay ang sinasabi mo, Mylene? Walang bagong buhay para sa manlulokong tulad mo. Pinagkatiwalaan kita pero hinudas mo ko. Nasaan ang mga perang ipinadala ko sa'yo? Maraming taon akong nagtiis, Mylene. Nagtiwala ako sa'yo pero lahat ng pinagpaguran ko, nilustay mo. Napakasama mo. Tingnan mo ako, Mylene. May sakit na ako. Pero wala akong perang magastos para maipagamot ang sarili ko. Dahil sa kawalang yaan mo. Wala kang kasing sama. Demonyo ka. Demonyo ka. Bakit ako sinisisi mo? Sinabi ko ba na ipagkatiwala mo sa akin ang pera mo? Hindi ba ikaw yung may gusto nun dahil wala ka namang ibang pamimilian? Dahil palpak din ang pamilya mo? Kung tutuusin, kasalanan mo yan, Lori. Kasalanan mo. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin, Mylene. Pero magsasampa rin ako ng kaso sa inyo ng kinakasama mo. Sayang ang tiwala ko sa'yo. Sinayang mo. Kaya sa lahat ng kasamaang ginawa mo, bahala na ang Diyos sa'yo. Ilang araw na akong pabalik-balik dito sa ospital. Talaga bang oxygen na lang ang bumubuhay sa akin? Halos wala na rin akong pambili ng gamot. Si Mang Gaston, kailangan ko siyang tawagan. Baka pwede niya nang bayaran ng perang hiniram niya sa akin.
Hello? Mang Gaston? Ako ito, si Lori. Oh, Lori, kumusta? Balita ko may sakit ka raw, kaya hindi ka na nakabalik dito sa Hong Kong. Opo, Mang Gaston. Sa katunayan, kailangan ko sana ng pera pampagamot. Baka pwede ko na hong makuha yung perang ipinahiram ko sa inyo bago ako umalis. Nako, problema yan, Lori. Magbe-birthday kasi yung dalaga ko at naipadala ko na rin lahat. Pasensya ka na muna, ha? Hayaan mo, sa susunod na sweldo, ipapadala ko sa... Mang Gaston, kailangan ko na yung pera ko ngayon. Pampagamot ko yun. Baka hindi na ako umabot sa susunod na sweldo. Ipadala nyo naman, Mang Gaston. Ikaw na lang ang pag-asa ko para may pambili ako ng gamot at... Hello? Hello? Mang Gaston? Mang Gaston? Pera ko yung kinukuha ko. Ano ka ba? Mang Gaston? Ay naku, ngayon pa. Ngayon pa naputol ang tawag ko. Hindi ako makahinga. Nangihina na ako. Ito ba talaga ang kapalaran ko? Nag-iisa na lang ako sa buhay at walang ibang maaasahan. Panginoong Diyos, ikaw na lang ang bahala sa akin. Pinauubaya ko na po sa inyo ang lahat. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcast. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa